Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga no sa pin sa mundo ng social media. Talaga naman na nagulat itong si Kuting ng Norte matapos kang makitang susugod na ang mga general at mga army sa palasyo. Dito nga natin mapapansin na ayon nga sa kanilang naging kataga ay tatapusin na namin si Kuting ng Norte dahil binigyan na namin ito ng babala at hindi pa rin siya tumutupad sa kanilang mga pangako. Ngayon nga ay mas lalong nalinawan ang lahat ng makita ng mga Pinoy. Ang mga general na ito na talagang susuguri na nga si Kuting ng Norte sa kanyang pwesto. Ngayon nga ay talagang pilit na patatalsakin sa kanyang kinaroroonan sa loob mismo ng palasyo. Ngayon nga ay maraming netizen ang talagang tututo at babantayan ang kabanata ng galaw ng mga general. Banat naman ng mga general ay talagang pahirapan ang laban na ito, ngunit hindi sila titigil hanggat hindi napaparusahan ang mga korap na mga opisyales gaya ni Kuting ng Norte. Kaya naman talagang mas lalong maraming nabilib na ating kababayang mga Pinoy dahil gumalaw na rin sa wakas ang mga general. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. No? Para sabihin ko na, sabihin ko na rin. Kasi may mga Pilipino sinasabi alleged, no? Alleged. Yung iba naman sinasabi alleged. Ako ang ginagamit ko alleged, no? Alleged, no? Yun yung ginagamit ko. Alin yung tama? Maiwan ko sa inyo. Nung bata ko, nung ako'y nasa Lourdes School, natutunan namin na ang tama ay alleged, hindi alleged. Okay? So, dagdag kaalaman, pagka sinasabi, he was alleged to be ano tawag dito, a plunderer, alleged plunderer, no? Hindi yung alleged plunderer. Kaya nga, ano yung allegedly? Di ba sinasabi, allegedly, adverb, no? Allegedly, no? Gulo na. Kayo maniwala sa akin. So, ano lang yan, ako, basta nakakaintindihan, okay lang yan, Pilipino. Yung niyang sinabing koke, naintindihan. Pagbilan nga ng koke, tsaka sprite. Talagi ako. Anak ng toko, ano. Sa ano yun? Sa Buringot. Sa Buringot, Pantukan. Kumbal na ngayon, no? Hindi Davao del Norte dati yun, eh. Area namin dati. Sa 6 Company, sa Kingking, Pantukan, nandun kami. So many kilometers away yung gintuan. Naming ano doon, kung sino-sino, Muslim, Kristiyano, Sundalo, Pulis, mga rebelde, shifting doon. Sabi ko sa mga bata, bawal magukay doon, bawal, mamamatay kayo. Ay pagpapalit niyo yung career ninyo, yung buhay ninyo sa konting piraso ng ginto. Sir, pagkakataon na, sir. O, sige, punta kayo doon, wala kayong dalang baril. Mahirap, sir, wala kaming dalang baril. Yung mga naguhukay doon, may baril. Ay, nako. Hirap magdala na sundalo, no? Yung maintindihan, spellingin mo. Tapos mag-iinom muna para lumakas ang loob. So, gewang-gewang lang kaya, no? Gewang-gewang. Sir. Permission to go to the mining, sir. Shifting kami. Hawak-hawak yung M14. Naka-trigger. Ano gagawin mo, ano? Kung kayo yung official. Putang ina. Naka-trigger ka pa, tarantado. Ano, natakot mo ako? Come here! Tarantado yun, no? Ay, naman. Sargento yun, eh.
Sorrento. Pero matapang yan. Matapang sa mga enkwentro yan. Kaya nga lang eh, may pamilya gusto magginto eh. Ayokong payagan eh. Ah, tapos eh, punta ako dun sa ano, sa regional ng PNP. PC pa yata nun. Region. Sabi sa akin nung Colonel, "You're one goddamn lucky son of a bitch." Sabi nga nun. "Who, me?" "Yes, you." "Why, sir? Why?" Puta ina. Ang ganda-ganda ng area mo, no? Gintuan. Puta ina. Indabag ka na. Tapos nun, kagusto pa sa'yo dun sa Mati. Ikaw pinaparis ka pa doon sa anak ng gobernador. Puta, hanip. Napakaswerte mo. Sabi, sir, sir, in the first place, eh, simpleng buhay lang ang gusto ko, sir. Eh. Ginto. Anyway, nako. Yung ibang nga sundalo, pagka sa ibang, ibang unit, pagkababa nila, galing dun eh. Kanya-kanyang bili ng ng TV, ng mga kaset, ang lalaki eh. Sabay-sabay na maandar yung mga kaset eh. Sa barracks ba? Paano na? Shifting kasi. Gold rush eh. Grabe, mura ginto noon. Ngayon sobrang mahal, no? Kung hukay natin lahat ng ginto, dami siguro natin ginto, no? Regulate lang natin. Bakit daling makarecover eh, kung seryoso lang tayo. Okay, so, balik tayo. Senate ng Bayan versus Senate ng Sindikato. Sino mananalo? Ewan ko. Ang dyan kasi yung spectator, mga kababayan, spectator. Yung Senate, kung may tumatangkilik, kung tinatangkilik yan ng taong bayan. Kasi yung mga pinapalabas nila, nanonood kayo, nanonood tayong lahat. Naka-live, no? So, the final judge will be the Filipino people. Yun ang akin. The final judge will be the Filipino people. May magkamali dyan, may magkamali. Iiral dyan yung majority rule. No? Iiral dyan yung majority rule. Hindi yung majority na sinasabi sa konstitusyon, sa Senado. Hindi, majority, taong bayan. So, this is still a democracy. And let's see how it will develop tomorrow. Magkakabugbugan dyan. Tingin ko, magkakainitan na dyan. Si Marcoleta, si Cayetano, si Robin, ay, sus Ginoo, mucha. Si Bongo, mga Bilyar, may Cayetano, ewan natin kung si Loren, baka makuha. Dahil yung kay Escudero, kay Escudero, nakabigla, no? Ngayon, pagka lumitaw yung mga ebidensya, baka nakarecord yung kay Jinggoy, na kung sining kausap. Tapos yung balita lang na may umiiyak dyan na senator, yung natotohanan, biglang, kayang pressure, Anyway, alaman natin. Ang gulo ng Pilipinas. So, malapit na magkaroon ng sa tingin ko, malapit na. Knock on wood, sana, hindi malapit na kasi sa sobrang arugante, sa sobrang pagbendalo, ang yayabang pa. Convince ba kayo kay Tulpo? Si Tulpo. Senate Blue Ribbon. Si Bendalo, no? Si Bendalo, no? Siya ba yun o yung kapatid niya? Wala talaga. Pag ganyan, pag umabot na talaga sa ulo yung kinakailan tumayo ang taong bayan para sabihin sa inyo sa kanila na putang ina nyo, tama na. Wala kayo sa hulog lahat. Mga animal kayo. Tangina nyo, ayaw nyo palabasin yung katotohanan, palibasa, kayo involved doon. Kayo yung nakinabang. Mga putaragis kayo. Tingnan natin ano mangyayari. If Senator Cayetano, Senate President, and all the other senators will find among themselves
the Spirit of God, the Spirit of Allah, kung kay Robin, and then they stand up for the Filipino people, this will be over. Tatapos na. Hindi may sasara Senado. Now, if they do not act as a team, at ganyan, may nalaglag na, no? And then think ahead. Think ahead. Kasi tignan ninyo, yung mga balak nitong kabila doon talaga buwagin yung majority, mapalitan yung speaker, makuha nila yung majority ng as provided for in the Constitution. And then patay sila patay si Inday sa kanila. Dahil sa i-impeach nila, no? I-impeach nila, tapos noon makukuha nila yung wala na investigasyon yan, no? Mawawala yung investigasyon. I-railroad nila, okay, magkakasila ng doubt. May script silang sinusunod. Yung whoever's thinking on top of this, hindi naman maiisip ng ibang senator yan, yung nandyan sa hindi. Meron dito nagkukumpas. Meron nagkukumpas. So, hintayin natin. Magkakagulo yan, sigurado. Magkakagulo yan. Sobra na Daming galit MUP, daming galit Silipod ako, yan na. Napigil. So, ang Congress wala na problema. Ayos na. Kanila na yan. Yung Senado, looks like na doon papunta. So, imagine Tulfo, kayo naman magaling si Tulfo. Senate Blue Ribbon, bagong sampa New kid on the block naging Senate Blue Ribbon. So, may mga tao ba sa labas ng Senado? May mga tao ba doon? May mga tao ba doon? Tinatanong ako ng mga SFGF na mga kasama, mga commander, anong gagawin? Ano pa ba gagawin? Ano pa ba gagawin? Di ba? Yung lalabasan yung mga tao, di maglabasan kayo. Pero ang tanong, paano kung nagkagulo-gulo? Meron daw manggugulo rin Meron daw manggugulo. Mga paid na tao. As per Intel, merong manggugulo na tao. Mga kabataan ba? Bayad ba? Kaya mga Pilipino, tanggapin nyo na lang yung bayad. Tapos nun, uwi kayo, tulog kayo, kain kayo. Pero yung matatanggapin nyo yung bayad, tapos nun, gagawin nyo yung pinagagawa sa inyo. Bagasi kayo ng lagim, kaguluhan. Gusto nyo magpatayan ng Pilipinas, CPP, NP, NDF. Ayan, AFP, PNP, paano na yan? So, good luck sa inyong lahat. Good luck sa inyong lahat. Anong gagawin natin? Sisigaw na ba? Evolution! We need to evolve. No? Evolution! Di ba? Sigaw. Baka mamaya, inciting to evolution. Tangina mga yan. Mga tarantado. So, yun yung natin. Nahati na yung Senado, bastos na, binaboy na Senado. Para sa akin, ang saving grace na lang dyan, yung mga majority na Senate, na senators. Cayetano, doing a good job as a Senate President. And si Marcoleta, at yung iba, sila Robin, Bongo, Villar, Amy, no? So, nagtatakutan na So, hindi ko maintindihan kung nananawagan si Senate President, kakasuhan daw sila. Really? Kakasuhan niya yung mga senator na binoto ng taong bayan? Really? Sa totoo lang? Gusto niya magkamali, Nasabi naman sa inyo dahan-dahan lang, hinay-hinay lang because this will evolve into a revolution. Magiging revolution to, matugong revolution. Kaya,
hinay-hinay na lang. Katin-katin ang tao. May mag-lead lang dyan, wala na. So, ang hirap dyan lalabas ang tao ng armado. Pagka lumabas ang tao ng armado, problemado kayong lahat na. Problemado AFP tsaka PNP. No? Now, the government will have to flex its muscle because they will now use force. The problem is, if they use force against the Filipino people, sasabihin nila, armado Sasabihin nila, armado. Hindi. Sasabihin ng mga tao, nag-armas kami, wala nang pag-asa Nandidepensa kami ng sundalo tsaka pulis. Kakampi na yun ng mga bangag Kakampi na yun ng mga plunderer. Sindikato na rin sila. Kaya, nag-armas kami, yan nasasabihin ng mga tao. Justification. Wala kami asahan Asahan na lang namin yung sarili namin. So, pagka gano'n na nagyari, the syndicate, the head, the mastermind, might use force, use the AFP-PNP. Lagay lang ako sa ilong. Matching ako Okay. So, mag-ano talaga. Ang ano dyan, patayan talaga yan. Patayan yan. Pero, may pag-asang matapos. May pag-asang matapos. Kaya kayo, saan kayo pupunta? Dito sa Senate ng plunderer o sa Senate ng taong bayan? Saan kayo susuporta, mga kababayan? Ready na ba kayong sumuporta? Pagka biglang tumawag ang mga senator ng taong bayan, mga kababayan, kailangan namin suporta nyo. O, baka mag-iisip pa kayo. Bukas na lang. Wala pa ako gagawin Bukas na lang. Bukas nga, nasa Manila ako O, diba? Sa panaginip. Nanaginip na muna ako. Higa muna, tulog ako. Dami pa akong gagawin. Labada, dami rito No? May mga nagsasabi, pumunta na raw ako dun gusto ko pang makita ko ano yung ebidensya. I want to be gigil na gigil ba? Gusto kong madinig lahat ng ebidensya. Kanino kukunik yan? Gusto kong madinig Pero pinipigil So, suggestion ko sa inyo, mga senator, makinig, mga senator, makinig. The Senate is an institution. Okay? Just like the AFP, the PNP, the OJ. What makes the institution, gives meaning to the institution is what? The Filipino people. Binasbasan yan Mag-create tayo ng Senate para magko-cover ng mga gagawa ng batas, day-to-day, national sila, etc., etc. May lower house, may upper house. So, the Senate is just a place. A place. Yan, Senate of the Philippines is a place, somewhere there, sa reclamation, GSIS building. But what enforces, what gives it meaning, true meaning, sang-ayon sa ating Constitution, is the people inside the Senate. Yung senators na binoto ng mga taong bayan. Wala yung building na yan pag wala yung tao. Ergo, you can hold, sa tingin ko lang, pwede ko mali, sacred yung institusyon, Senate President Cayetano at lahat kayo et al. Na mga senators. Pero kung may humaharang dyan at may nakaupo dyan, doon na lang kayo sa kalsada. With the people. Be the Senate of the people. Doon nyo dinigin yung mga witness. Gusto lang namin malaman yung katotohanan Gusto namin na kayo ang magtatanong, kayo ang magpapacilitate, makikinig kami. Titignan lang namin kung saan papunta yung investigasyon.
Kinakailangan ba nandun kayo dun sa GSIS building, Senate? Papadlakan daw eh. Guguloy nila eh. Kung doon kayo sa gitna ng taong bayan, you can be anywhere. You can be anywhere. Malis kayo doon sa Senate para diffuse the tension. No? You can be anywhere. Saan kayo pumunta na that can accommodate a lot of people. Yun lang, isipin nyo lang, no? Sa akin, suggestion lang. You don't necessarily have to be inside the Senate of the Philippines. GSIS building. Pinapasok nga na NBI eh. Daming ang pulis sa labas eh. Paano papasok yung mga witness? Paano kung ano? Eh may mga senator din doon na miyembro ng sindikato. Allegedly. Alleged. So, kailangan natin marinig. Gusto kong malinis nila yung pangalan nila. Ano ba involvement ni Lacson? Ano ba involvement ng mga tulpo? Ano involvement ng iba pa na tao like Trillanes, De Lima? Di ba? Gusto ko madinig. Pero ba ngayon, na nakikita ko so far, sinasalag eh. Bakit kinakailangan lahat itong fiasco na to, lahat itong circus na to, palitan leadership, putsang na, tanginang yan. Nanonood tayong lahat para panoorin yung teleserye na yan na Pecha at 3 ng June. Yan ang pinanonood natin. Samantalang dapat na pinag-uusapan yung problema ng Pilipinas tsaka yung investigasyon. Haharangin nila, 8 na daw, hindi na lang 4. 2 ngayon yung tumatayo na Blue Ribbon Committee Chair. Sino ngayon masusunod? Kino-confuse niyo yung tao. Kayong mga pro-administration, di ba tama lang malaman natin ano yung katotohanan? Pero paano malalaman katotohanan hindi pwedeng pumasok yung mga witness? Kasama ba yung mga senator? Bawal. Paano hindi papapasok yung senator? Senate of the Philippines nga yan eh. Trabaho nga nila pumasok. Kunyari ayaw nila. Doon kayo mag-session, doon kayo Senate Blue Ribbon Committee kung saan kayo protektado ng taong bayan. Kasi senator kayo ng taong bayan, hinihingi ng tao, tayuan ninyo, mag-imbestiga kayo, gusto namin malaman na amo ninyo ang katotohanan. Doon kayo sa kalsada, papaligiran kayo ng tao, meron kayo, kahit megaphone lang o kaya kung sino mag-volunteer dyan, magtayo kayo ng makeshift na PA system, may mga TV pang malalaki, business sector o sino, mag-usap kayo. Tuloy-tuloy lang. Dumating na, meron dyan mga big screen, idalin nyo na doon, set up na, ganun. Magtawagan na kayo, mag-anoan kayo because I want to hear the truth. And if I hear the truth, then that gives me the reason to die for this country. Para halugugin lahat yung mga puta ng mga magnanakaw na yan. Sa ngayon, hindi klaro pa eh. Panay salita-salita. Gusto ko talaga na may basbas ng Blue Ribbon Committee. You do the investigation, the people will do the protecting of the senators who are investigating. Blue Ribbon ng taong bayan. Senate ng taong bayan. Don't have to be dun dyan sa Senate of the Philippines. That's just a place. The Senate is here sa puso ng taong bayan. Kayo, sa bawat isa sa inyo. Senate is a group of men and women who are representatives of the Filipino people. Not necessarily a big building. Boy, dapat nga, di na kayo nagpagawa ng ilan, bilyon na yung building nyo, offices nyo, abuso yun. Putang nyo, ako, out of spite lang, pagiba ako pa yan eh. Pagka ako masunod, parang, pakinabangan ba? Di gawin natin whatever. Opisina ng nakakainis yan. Ay, nako, parang pera ng taong bayan. Pera ninyo yung pera ng taong bayan. Kakainis. So, be the senators of the people. I don't
I don't really, I don't mind na yung hearing ninyo, Blue Ribbon Committee, is done outside. Papadlakan daw eh. O di padlakan nyo. Tanginan nyo. Ayaw nyong papasukin dyan sa Senado. Bakit? Yan lang ba ang lugar? The Senate is here in our hearts. The Senate is just, yung institution, no, per se, is composed of men and women. Hindi ng building. No? Sa padlak mo, putang ina, di inyo na yung building na yan. Pasunog pa yun na pagkatapos, pagkaikot ng gulong eh. Paano na lang natin, ano ba pwedeng gawin dyan sa, sa GSIS yan eh. Grabe. It doesn't have to be there. Doon na lang kayo mag-imbestiga sa labas. Para gusto ko lang madinig ng taong bayan. Bukas, kung ano yung mangyayari dyan, might as well, you think it over, mga senators. No? Kung nadidinig nyo ako. O kung may nakakarinig na kalyado ng mga senator o mga staff o kaya pakisabi sa mga senator, it doesn't necessarily have to be dun sa loob, dun sa building na tinatawag Senate of the Republic of the Philippines. Ang totoong Senate are kayo, mga lalaki at babae na hinalal ng taong bayan. Hindi yung building ang hinalal ng taong bayan. What makes that place sacred is not yung pangalan, no. It's the people. Because sacred yung pagboto namin sa inyo. Para kayo manalo, ang dami nyo tumakbo, 12 lang ang kukunin kada eleksyon. So, okay lang sa amin na you be with the people. Doon nyo dinigin. Nakapaligid ang taong bayan, proteksyon ninyo. Subukan nila na buwagin ang nakapaligid na taong bayan. Then they will have a revolution. Gusto lang namin malaman ng katotohanan. Senate President Alan Peter Cayetano, lahat kayong mga members na binubuwag na majority, gusto namin madinig. Tama yan, simulan nyo, bukas simulan nyo. Araw-arawin nyo yun, walang uwian, magpalitan ng tao, ganun. Doon na talaga. Makarinig ka, maglagay ng malalaking screen doon, lahat ng kung ayaw mo i-cover ng mainstream media, wala kaming pake. Sila mawala ng benta kasi bebenta yung mga vlogger, yung mga i-live ninyo lahat. Tawagin nyo lahat ng vlogger, mag-live, no? Para ma-cover and then madinig ng buong mundo ang investigasyon. Madinig ng buong mundo lahat ng witnesses who will come forward. Parang palengke. Ano ba ginawa nila dyan? Senate na sindikato eh. Baboy na nga, di ba? If there is a chance na makabawi ang Senado sa amin, doon with us, doon with the people, doon nyo dinigin. Harangan kayo, putang ina, inyo na yan. Padlakan kayo, inyo na yan. Dito kami sa taong bayan. And you will be protected by the Filipino people. Just sabihin nyo lang sa amin, we will be there. We will protect you. If kinakailangan kaming lumabas na armado, lalabas kaming armado. Kung palulusobin yung PNP tsaka yung AFP na yan, o NBI, sige, magbakbakan, tuloy-tuloy nyong pakinggan, tuloy-tuloy nyong dinigin yung ebidensya. Gusto naming malaman eh. Para magtuloy-tuloy din to. Kung tapusin na natin, wala talagang ebidensya, paninira lang. Pero gusto kong malinawan, gusto kong malaman. Kasi kung yung ebidensya magkoconnect do sa mastermind, then taong bayan na mismo ang kikilos. We will declare it a failed government. We will declare na they're all ousted, they're all terminated. And we will install the Vice President to be the new President. Gusto lang namin madinig yung katotohanan, mga senador.
Kung hinahadlangan kayo, you think out of the box. Hindi naman kinakailangan na doon kayo sa loob ng Senado eh. It's just a place. What is important is the institution composed of men and women who have sworn that they will perform their duty for the Filipino people. Yun ang mahalaga, hindi yung venue, hindi yung location na yun. Senate of the Philippines. That's nothing. That's baloney. That's bullshit. Tignan nyo nangyari dyan. Hati ng hati. Hating-hati na. Tapos dun sila. Sige, dun sila. At dun kayo sa taong bayan. Because the Senate of the Republic of the Philippines is everywhere in the Philippines. In fact, it is in the hearts of the Filipino people. Binoto namin kayo eh. Yung matitino, nagulat nga kami dyan, ba't naging gago yung matitino eh? So, you can be everywhere in the Philippines, basta Philippines. You are in the hearts and minds of the Filipino people. That's why you perform your duties, and your duty now, your mission now, is to make sure na yung ebidensya madidinig on record. Malaman namin, nandyan lahat, pa-cover nyo sa lahat ng vlogger. Para buong mundo madinig. Kanya-kanya na lang yung mga vlogger na yan kung sino ang tumatangkilik sa kanila. Like, share, subscribe. Like, share, subscribe, no? Ako hindi ako pwedeng mag